Yakushi Kabuto, Orochimaru, Hatake Kakashi, at Senju Tsunade. Ilan nga lamang yan sa mga kilalang karakter dito sa Naruto na talagang mga nagbigay din at nagambag din para sa lalong ikagaganda ng daloy ng istorya ng series na ito. Na isa nga sa mga halimbawa dito is itong Battle of the Sannin, which is ang bakbakan ngang ito ay sa pagitan nga ni Orochimaru na kasama si Kabuto laban dito kay Jiraiya at Tsunade na kasama nga din si Shizune at si Naruto. Nakaalinsabay nga din ng kanilang mga summon beast. So dyan pa nga lang sa part na yan mga pare ko no, pinakita na nga agad sa atin ang mga maangas na karakter dito na bakbakan nga ng pagkalakas-lakas ng mga ninja. Kaya lang rest in peace nga lang talaga kay matandang mahilig na si Jiraiya. At syempre bukod nga dyan guys, na isa pang halimbawa dito is itong teacher ng Team 7 na si Hatake Kakashi na minsan na nga rin nakaharap ni Yakushi Kabuto nang sinubukan nga din kasi nitong kanain si Sasuke habang ito nga ay nagpapagaling o pinapagaling sa ospital. So yung dalawang karakter nga din yan guys ang nagbigay pa sa atin ng mga maangas na parte ng Naruto dito. So Naruto pa lang yan mga pare ko no. Then pagpasok naman ng Naruto Shippuden, isa nga rin sa halimbawa dito is yung Pain Arc na nagbigay nga rin ng isang napakaangas na kwento at hindi nga rin makakalimutan mga umaatikabong bakbakan. Naidagdag pa nga natin itong Fourth Great Shinobi War na nagbigay na naman sa atin ng isang napakainit na mga bakbakan at samot-saring sagupaan. Ngunit subalit datapwat, sa kabilangan ng lahat ng yan, sa lahat nga ng mga karakter na nakita natin dito, bakit kaya ganon? Bakit naman kaya na pagdating nga dito sa time skip ng Boruto ay biglaan na nga lang din silang hindi pinakita or hindi pa nga rin inire-reveal? Kasi pagdating naman sa new generation, nangyaring pagkatapos naman ng Naruto Shippuden, nakita nyo din naman ng mga pare ko no, na nandito nga sila. Ngayon pagpasok naman nitong time skip ng Boruto, till now o hanggang ngayon, bakit hindi pa nga rin sila pinapakita? Bakit kaya ganun mga pare ko? Anong problema? Anong nangyari? So tara na nga at ating alamin ang mga dahilan ng pagkakatago ng mga misteryosong bagay na ito. Dahil kaya nga din dyan, dito na nga din papasok yung ideya natin na mga bagay na magsasabi na kung bakit hindi pa nga pinapakita dito sa time skip ng Boruto ang mga ilang kilalang OG karakter dito na nasaksihan na nga natin mula sa Naruto series. 5 na maaaring dahilan na kung bakit hindi pa nga pinapakita ang mga ilang kilalang karakter dito na siyang paniguradong mga buhay pa or umiiral pa naman. So tara na nga mga pare ko, umpisa na nga natin at papasukin na nga natin ang unang ideya dito. At ito nga ang masyado pang maaga na kanilang pagbabalik. Yes mga pare ko, masyado pang ang maaga para ipakita nga silang muli dito sa time skip ng Boruto. I mean, pangit naman kasi talaga no. Kumbaga wala nga sa tamang timpla na kapag mangyaring i-reveal o ipakita nga agad silang muli dito, mawawala yung climax or excitement. Ang mangyayari puro pa-hype na lang na puro pa-hype. Tapos pag nangyaring nandyan na nga at bumalik na nga agad silang lahat ng mga OG characters dito, ano na nga kasunod? Anong magandang sunod na plano? Di bungi-bungi na naman yung kwento. Kasi ang hirap din ng ganun guys. Bigla-bigla ka na lang magpapapasok ng mga karakter dito na parang wala man lang pagkakaayon ng lagayan. Kumbaga pangit din kasi na bigla na nga lang silang i-display dito na parang ewan at di man lang nabigyan ng magandang role. Guys, take note, masyado pa kasing maikli ang mga chapter dito. Nasa mga early chapters pa lang tayo mga pare ko no? Tapos yung iba ay nagmamadali na nga na i-reveal na nga daw yung mga ilan sa mga OG characters dito. Kasi heto mga pare ko no, isa pa nga sa mga dahilan na kung bakit hindi pa nga sila pinapakita dito ay ito nga kasunod na ideya natin na pagbibigay nga sa kanila ng mga importanteng role. Marahil na may ginigisa na nga or may niluluto na nga si Kishimoto dito upang sa mga magiging ambag nga ng mga kilalang karakter dito na siyang kinalakihan na nga natin. Na ito na nga yung marahil na isa sa mga inihahanda na may akda. Nabibigyan nga niya ng mga magagandang role ang bawat isa dito. Halimbawa na nga lang nitong ni Orochimaru at Kabuto. Na alam naman din natin na ang dalawang to ang kinikilala din natin or mga alam din natin na matitinik na ninja mula nga sa bayan din ng Konoha na masabi nga rin talaga natin na magkakaroon nga ito ng mga malalaking ambag kapag muling ibinalik nga ito or pinakita dito sa time skip. Guys, solid yan pag pinakilos nga uli sila. Orochimaru at Kabuto gumamit nga ng Edo Tensei technique sa Fourth Great Shinobi War. So silang dalawa lang naman na may kakayanan na makagawanan na siyang mas na-enhance pa nga nila unlike sa creator nito na si Tobirama. So mabuti na nga lang din na nagamitan na nga ni Itachi ng Izanami si Kabuto at nangyaring naging kaampi na nga rin ito sa time skip ng Naruto which is ang new generation. Na kaya pag itong si Kabuto o si Orochimaru ay pinakilos na nga din muli dito nga sa time skip ng Boruto, tiyak guys na magiging malaking tulong nga din ito or sa mga kinakaharap nila Boruto, Shikamaru at Kashin Koji ngayon. So yun guys, asahan na natin na isa nga sa mga dahilan kung bakit ang mga ilang kilalang OG character dito ay hindi pa nga agad basta-basta pinapakita dito sa time skip ng Boruto. Marahil binibigyan nga sila ng important role mga parekoy. At ang pangatlo naman sa ating listahan na mga dahilan upang magsasabi nga rin na kung bakit hindi pa nga rin pinapakita ang mga OG character dito sa time skip ng Boruto ay ito ngang
ideya na masyado pang delikado. Yes guys, masyado pang delikado. Kumbaga isipin nyo na lang no, marahil na mawalan nga ng saysay yung pagiging mga kilalang karakter nila dito if biglaan nga lang din sila na ilalagay dito. Marahil sa ngayon na hindi na muna at sa mga susunod na malalayong chapter pa. Lalo't think about it guys. Yung sinabi natin kanina na important role, maaari nga din yun. Kaya lang in perfect timing dapat na hindi basta itatapon na lang sa front page. Kaya too risky na sa case ngayon if ganito nga rin katitindi yung mga kalaban na kaya pag nangyaring inilabas nga agad sila, baka ilan nga lang din na makasurvive sa kanila at yung karamihan naman madedo lang. So sayang, wala din. Kasi yung mga maaaring makasurvive lang dito is itong si Orochimaru or Kabuto. Kasi mga ahas na yung mga katawan yan. Mabubuhay o magpapalit lang yan ng katawan. Then yung iba, anong mangyayari? Wala na. Isang buhay lang sila. Kaya yun guys, masayang lang yung mga buhay nila kapag binalik nga agad sila dito sa time skip ng Boruto. Para nga kasi sa iba, masyado pa malakas yung mga kalaban dito. Kaya kapag mangyaring binalik nga agad sila, magiging dagdag problema nga lang sila kay Shikamaru. At ang pang-apat naman sa ating listahan na mga dahilan upang magsasabi nga rin na kung bakit hindi pa nga rin pinapakita ang mga ilang OG character dito ay ito ang bagay na dahil nga ay sila ay retired na. Yes guys, retired na nga kasi sila na kung sakali mang ipakita nga sila uli dito, ano namang meron. Kumbaga small excitement na nga lang siguro yung benefits nila dito no? Kasi nga kahit ibalik pa sila dito, nalalot sa lagay nga din nila na miski nga sa posisyon sa kahit sa pagka-opisyalis ng Konoha, wala na nga rin. Wala na nga rin silang kapangyarihan na magbigay ng anumang mga command or kahit anumang suggestion dahil wala na nga din sila sa kanilang mga dating posisyon. Hindi na nga rin sila makakaporma na makapag-suggest man lang na mga pwedeng paraan na gawin dahil wala na nga rin silang kapangyarihan. Retired na kasi mga parigoy na kaya marahil na wala na nga din sila sa kwento or marahil na nilagay nga sila sa ibang lupalop ng bayan. Halimbawa, si Kakashi, maaaring umalis na nga din siya ng Konoha para maghanap naman ng kanya. So alam nyo na ibig sabihin ko guys. Dahil syempre tumatanda na nga rin si Kakashi kahit nga ito ay baby face pa rin. Na kaya possible nga din na hindi na nga talaga sila ipakita dito. Or kung ipapakita man, marahil na nasa mga tahimik na lugar na sila. So yun guys no, at kaya ang panglima sa ating listahan dito na mga dahilan upang magsasabi nga rin na kung bakit hindi pa nga rin sila pinapakita dito sa time skip ng Boruto ay ito ang dahilan na napakaraming kailangang i-adjust sa daloy ng kwentong ito o istoryang ito. Yes guys, napakaraming kailangang i-adjust ng may akda para nga sa kwentong ito dahil hindi nga kasi talaga maganda ang naging daloy ng pagkakagawa ng Boruto Naruto Next Generation. Guys, take note ha, hindi si Kishimoto ang humawak ng istorya ng Boruto Naruto Next Generation na kaya bilang isa sa mga big fan ng Naruto, masabi ko nga para sa akin, hindi ko talaga nagustuhan yung kwento ng Boruto Naruto Next Generation. Sa totoo lang guys, naaasar nga talaga ako dahil yung masterpiece na ginawa ni Kishimoto parang binaboy na lang ng ganun-ganon. Kasi isipin nyo naman, mula sa Naruto hanggang sa time skip Shippuden at hanggang sa mga movies nito, sobrang aangas nga no, sobrang napakagagandang kwento ang nilikha nito. Tapos pagdating sa new generation, ganun-ganon na lang. Kaya ngayon dito naman sa Boruto time skip, wag na nga tayong magdaka na kung bakit hindi pa nga din pinapakita ang mga ilang OG character dito. Sa kadahilanan nga kasi na napakadaming kailangang i-adjust sa kwento or napakadaming kinakailangang ihabol sa istoryang ito. Kinakailangan nga kasi ni Kishimoto na maibalance sa mga pangyayari sa kanyang dating kinagawian. Na isang halimbawa nga nitong ninja way ni Boruto, which is sa Naruto Boruto Next Generation, nawala nga ito. Pero tignan nyo naman guys, dito sa time skip binalik nga ito ni Kishimoto. Unti-unti nga niyang binabalik ang ninja way or unti-unti niyang binubuhay na kahit nga may karma o jogan, mas pinapakita pa nga din dito na kung paano nga lumaban si Boruto gamit nga ang paraan ng isang ninja. Kaya guys, wag na kayo malungkot or wag na kayo magmadali if wala pa nga rin or hindi pa nga rin pinapakita ang mga ilang OG character dito dahil mahirap talaga sa isang may akda ang habulin at ibalanse ang mga ilang parte ng istorya, especially pag binago nga ito sa mga naunang nangyari. Kaya hayaan na natin si Kishimoto guys kung ano ang gagawin niya sa kanila or sa mga ilang kilalang karakter dito na hindi pa nga pinapakita na alam naman natin na mataba ang utak ni Kishimoto at magagawa niya ito ng paraan kung paano sila i-reveal sa tamang oras. Lalo't isa pa nga sa mga dapat nating asahan na hindi rin naman kasi papayag si Kishimoto na may mawalang kabuluhan ang pagbabalik ng mga ilang OG character dito. Mamen, Kishimoto yan. Itaga mo na sa bato na hindi ka mabibigo dito. Galawang legend yan boy. At kaya hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video. Maraming salamat nga sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo. Hanggang dito mga pare ko, keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.